Ang atong Dios maayo, kaayo siya sa tanang tawo. Because He is our Father in heavens. Tungod kay siya man ang atong Papa nga naa sa langit. That's why God wants to cross all people with the righteousness crosses. Mao nang ang ato labing gamhanan nga Dios ganahan gid siya nga bistihan o saninaan ang mga tawo sa pagkamatarong. So when we take up all the cross, Almighty God will put righteous crosses. O mao nang kung atong hukason ang atong mga daan nga mga bisti nga puno sa kahugawan, ang atong Dios mo'y magsulod nato bag-ong bisti sa pagkamatarong. So we must understand these holy spiritual language meanings. Ug mao nang kinahanglan gyud ta nga makasabot aning mga espirituhanon nga mga pinulungan. Because we are the holy Christians. Tungod kay kita mga balaan man nga mga Kristohanon. Jesus wants to cross all of us His holy crosses. Si Ginoong Jesus ganahan siya nga suluban kita sa iyang balaan nga biste. Also Jesus became a sacrifice for our sickness and diseases. Ug si Jesus usab nahimo siyang sakripisyo para sa atong mga balatian ug sa atong mga sakit. This is very powerful scriptures for the sick people, weak people, everybody. Ug kini siya usa gyud kagamhanan kaayo nga pulong sa Ginoo para atong mga tawo nga adunay mga balatian. Matthew chapter 8 verse 17. Sige, atong abrihan atong Biblia sa Mateo 8:17. This was to fulfill what was spoken to the prophet Isaiah. He took up our infirmity and carried our diseases. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon ni propeta Isias. Siya gayud maoy nag-ayo sa atong mga balatian ug mga sakit. We have seen in the Bible, Jesus carried his cross to the mountain of Calvary. Atong makita mabasa nato sa Biblia nga si Jesus iya yung gipas-an ang iyahang cross ngadto sa puntod sa Kalbaryo. Very difficult to carry the crosses to the Calvary mountain tops. Ug lisod kayo alang niya ang pag-aswat or pagdala sa iyang cross ngadto dito sa bukid sa Kalbaryo. After death, he crucified with his own crosses. Ug siya gilansang sa iyang kaugalingon nga cross. And then Jesus carried our disease and infirmity with the crucified. Og si Jesus mismo mo'y nagdala sa atong mga sakit, sa tanan natong mga balatian, iya kining gilansang didto sa cross. This was the very powerful scriptures and message. If we believe all this one, we'll be saved, we'll be healed our sins, sickness, weaknesses. Kini gamhanan gyud kaayo nga pulong sa Ginoo kung ato ning tuuhan, mahimo nga maluwas kita, mapalayo kita sa bisan unsang mga sakit ug bisan unsang mga balatian. I believe God and trust Him very fully in my heart. Kay si pastor nagtuog gyud siya sa Ginoo ug nagsalig siya sa Ginoo sa tibuok niyang kasing-kasing. That's why I was following the Holy Spirit everywhere He sent me. Ug mao nang mahimo niyang pagsunod sa balang espiritu bisan asa siya ipadala. Also the Bulon area, he says 6 years ago, the Holy Spirit guided us here to preaching the gospel. Ug bisan dinhi sa bukid sa Bulon, ang balang espiritu mo'y nagiya ni pastor ug nagdala ni pastor dinhi ani nga bukid unom na katuig ang ilabay. Bulon is a very difficult area. Tough roads. That's why so many people very difficult to come visit again. Kaning bukid sa Bulon lisod gyud ang dalan, lisod kaayo agian. Mao nang ang mga tawo dili sila makahimo sa kanunay pagbalik dinhi. Our denominations district President Christian visited here one time. Ug bisan ang presidente sa mga pastor, si Pastor Christian ni bisita dinhi kas-a. He said to me, I cannot go there anymore, Bulon. Ug siya niingon nga dili na ko makaadto usab diri sa Bulon. Very difficult road and situations. Siya niingon nga lisod kuno kayo ang dalan ug lisod kayo ang sitwasyon. But we can come here continuous because we
believe and trust in God and want to following Holy Spirit. Apan kita makahimo gyapon sa kanunay nga pagbalik-balik dinhi tungod kay nagtuo man ta sa atong Ginoo, nagsunod ta sa iyang balang espiritu. This is the very small sacrifice to visit again here. Kini usa lamang sa gamay kaayo nga mga sakripisyo nga mabuhat nato sa pagbalik nato pagbisita dinhi. We must remind the sacrifice of Jesus Christ on the cross. Kinahanglan natong hinumduman kung giunsa pagsakripisyo ni Jesus dito sa cross. After we remind the sacrifice of Jesus Christ, we can overcome any kind of difficult and suffering situations. Kay human nato mahuna-hunaan or mahinumduman ang tanang sakripisyo ni Jesus dito sa cross, makahimo usab kita sa pagbuntog bisan unsay mahitabo nato. Bible says that Jesus became a sacrifice for our causes. Ang Biblia nagaingon si Jesus, nahimo siyang sakripisyo para sa atong kaugalingon nga mga tunglo. Colossians chapter 3 verse 13 says, Galatia 3:13. Christ redeemed us from the cause of the law by becoming a cause for us. For it is written, "Cause everyone who is hung on a tree." Atong basahon, apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo, tungod kanato kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Jesus removed our cause, everything through His crucifixion, sacrifices. Si Jesus iyang gitangtang o gikuha niya ang tanang tunglo nga para nato pinaagi sa iyang pagpalansang dito sa cross. Amen. Amen. We have been redeemed and set free in all our life through Jesus Christ crucified. Kita nahimo na yung gawas nun, gilukat na ta sa atong Ginoo, pinaagi sa iyang pagpalansang dito sa cross. That's why above all else we must confess crucifixion of Jesus Christ with our mouth and mind, preaching the gospel more and more to all peoples. O mao nang labaw sa tanan, kinahanglan natong kanunay ibungat sa atong mga ngabil ang pagpalansang ni Jesus dito sa cross. Ato kining ipaambit sa ubang mga tawo aron sila masayod ug makaila usab kang Jesus. Maybe some of you will become a very wonderful, powerful missionary around the world. Og naay uban nato dinhi mga himog gyud nga mga misyonaryo sa Ginoo gamiton sa Ginoo alang pagsangyaw sa maayong balita sa kalibutan. We are training continue and we have a training center in Dumaguete Vanilla Churches. Og nagpadayon gyapon kami sa pag-training ug nami training dito sa Manila Church. To follow Jesus Christ very full-heartedly. Para sa pagsunod kang Kristo sa tibuok kasing-kasing. If we love Jesus Christ and the Almighty God wholeheartedly, we'll never change our minds. Kay kung nahigugma kita sa ato labing gamanan nga Dios, kung nahigugma kita kang Hesus sa tibuok natong kasing-kasing, dili gyud mausob ang atong hunahuna. Because Jesus never changed his mind until he died on the cross. Tungod kay si Jesus wala gyud na usob ang iyang hunahuna hangtod sa iyang kamatayon dito sa cross. So we believe that Jesus Christ is the same yesterday and today and forever, to accompany with us, help all of us. O kita nagatuo nga si Jesus, sama ra gyapon siya kagahapon karon hangtod sa kahangturan ug siya mag-uban nato. We can overcome every situation because Jesus promised, I'll be with you wherever you go, whatever you do. Mahimo nato ang pagbuntog sa tanang mga sitwasyon nga maabot sa atong kinabuhi tungod kay Jesus nagsaad man nga ako mag-uban kanimo bisan asa ka o bisan unsa ang imong buhaton. That's why I have been overcome about death through faith. Ug mao nang makahimo gyud nato nga mabuntog kining kamatayon pinaagi sa atong pagtuo. Have a strong faith in the Lord. Kinahanglan kita magbaton og dako kayong pagtuo og isog nga pagtuo diya sa Ginoo. And then you will become a very powerful missionary of God. Ug mahimo kita usa sa mga kusgan kaayo nga mga misyonaryo sa Ginoo. Do not worry about your situation. Instead of that, we must trust in God Almighty. Dili kita angay nga mabalaka sa atong mga sitwasyon kundi ato lamang saligan ang atong labing gamahanan nga Dios. Jesus became a sacrifice for our deaths. Si
Si Jesus nahimo siyang sakripisyo para sa atong kamatayon. We read the Bible, Ephesians chapter 2, verse 1. Abrihan nato atong Biblia, Efeso 2:1. Efeso 2:1. As for you, you were dead in your transgression and sins. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadaotan o pagka makasasala. This scripture is very important. God said to me and you were dead in your transgressions and sins. Kini nga basahon importante kayo alang kanimo ug kanako tungod kay ang Dios nakigsulti sa matag usa nga kaniadto patay kita tungod sa atong pagkadaotan o pagka makasasala. I was dead in my transgressions, many kind of sins and mistakes. Kaniadto si pastor patay gyud siya tungod sa daghan niyang mga kasaypanan ug mga kasalanan nga nabuhat. But by the grace of God and the Lord Jesus Christ's crucifixion, I have been alive again. Apan pinaagi sa grasya sa atong Ginoo nahimo siya nga nabuhi kag-usab. That's why I can stand here preaching the gospel, sharing the good news continuously. Ug mo na makahimo gyud siya sa pagtindog dinhi sa atong atubangan o pagsangyaw sa maayong balita. We Dili read verse kanato. 5. Atong basahon bersikulo 5. Made us alive with Christ, even Bisan when gani we nga were kaniadto dead in patay na kita transgression. sa espiritu tungod sa atong pagkadaotan. Ibanaw kita niya uban kang Kristo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Verse 6, we read again. Versikulo 6. God laid us Ibanaw up with kita Christ niya and seated uban kang us Kristo within aron the maghari heavenly uban realms in kaniya Christ Jesus. dito sa kalangitan. Amen. Amen. We have a citizenship in the kingdom of heaven already in Christ Jesus. O kita gyud mga iya na mga katawan na sa langit tungod kang Hesukristo. As we look to the cross, we should be reminded of our redemption. Sa dirang kita maglantaw sa cross kinahanglan natong hinumduman nga kita gilukat na. God made us as free Christians. Ihimo kita sa Dios nga gawas nun nga mga Kristohanon. That's why when we believe Jesus Christ, we have been saved and become new creations. O sa dirang kita nagtuo kang Jesus, mahimo kita nga maluwas o mahimo kita nga bag-o ng mga binuhat. That's why we can live a new life, not old things. Og mao nang makahimo kita sa pagkinabuhi og bag-ong kinabuhi og dili katong karaan nga kinabuhi. That's why we must change our thinking to the Bible every day and night to live a new life. O sa kinahanglan natong usbon ang atong mga panghunahuna pinaagi sa Biblia o kita makahimo sa pagkinabuhi og bag-o. In the Bible, there is many old matters is no good. Dinhi sa Biblia daghan gid kaayo mga karaan nga mga kinaiya. We must crucify the old matters and the evil desire in the Bible. Many kind of things we must crucify every day and night. Kinahanglan natong ilansang ang tanang mga kinaiya nga dili maayo ang mga daotang mga tinguha nga atong mabasa dinhi sa Biblia. After that, we can live a very holy life in Christ Jesus. Og tapos ana makahimo gyud kita sa pagkinabuhi og balaan nga kinabuhi uban kang Hesus. Second was returning to the foundation of God's creations. Ikaduha mao ang pagbalik nato sa pundasyon nga kita gibuhat sa atong Ginoo. In the beginning, God commanded to the Adam and Eve something in Genesis. Sa sugod pa lamang sa sinugdanan ang Dios nasayod kita nga aduna siya gisuko kang Adan ug kang Eva. Genesis chapter 3:17. Atong abrihan Genesis 3:17. To Adam, God said, because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not eat of it. God is the ground because of you. Through painful toil, you will eat of it all the day of your life. Atong basahon, unya miingon siya sa lalaki, tungod kay nagpadani ka man sa imong asawa ug mikaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo, mahimong tinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat, maghago ka pag-ayo sa tibuok mong kinabuhi, una pa kini mohatag og igong abot alang kanimo. God said to Adam and Eve, you must not eat the fruits in the garden of Eden.
Ang Dios nagsugo kang Adan o kang Eva nga dili ninyo angay nga kanon kini nga bunga. But Adam's wife Eve heard the voice of the devil and ate and gave to husband together. Two of them ate the fruits. Apan ang asawa ni Adan nga si Eva naminaw sa tingog sa yawa ug ilang gikaon kato nga prutas ug iyang gihatag gid sa iyang banaw manang silang duha ni kaon. And then all cause came upon to them. Ug ang tunglog yun niabot sa ilang kinabuhi. But Jesus wanted to recover all cause and the sister from them. Apan ang Dios ganahan nga buwaon sila gikan sa tunglo. Even though we are descendants of Adam and Eve, Bisan tuod nga kita mga kaliwat kita ni Adan ug ni Eva. but we have a very good news about Jesus Christ. Apan naagid kitay maayong balita kabahin kang Jesus. Jesus wanted to cover all cause of the Adam and Eve. Si Jesus ganan siya nga tangtangon ang tanang mga tunglo nga gikan ni Adan ug gikan ni Eva. Adam and Eve were dead in transgression and sins. Kay si Adan ug si Eva namatay sila tungod sa ilahang mga sala. Recovery from death of the human spirit since the banishment due to sin. Ug pinakauna sa tanan gihimo ta sa Ginoo nga mabanhaw gikan sa atong pagkamatay tungod sa namatay ang atong espiritu pinaagi sa paghingilin sa Dios tungod sa atong sala. The land abundant now filled with the sons and the sisters because of the cause of sin must be recovered by blessings. Ang yuta nga abunda kaayo karon napuno na sa mga tunok ug napuno na sa mga sampini tungod sa tunglo sa sala. Through our good prayer and action, Almighty God will change all situation of the Lord and in the Philippines. Pinaagi sa atong mga maayo nga pag-ampo ang atong Dios mo'y mo refresh o magpabalik sa atong sitwasyon dinhi sa Bulon ug bisan sa atong nasod. We can change all kind of situation, not only Bulon, but also all around the Philippines by prayers. O dili lamang kay Bulon ra ang atong mausog. Pinaagi sa atong mga pag-ampo kun dili usab ang atong nasod ang Pilipinas. Now this I have received many kind of prayer requests from Korea, from Africa, from Pakistan, and Vietnam. Many kind of missionary text to me, pray for our countries. O bisan karon si Pastor daghan gid kayo siyang mga mensahe nga madawatan gikan sa Korea, gikan sa Africa, gikan sa Pakistan, nagdalain-lain mga nasod ug nangayo sila og mga tabang sa pag-ampo. So that's why I need to pray in the morning, in the evening, every day and night to intercede prayer for all around the world missionary and countries. Og mo nang kinahanglan gid kayo ni Pastor ang pag-ampo adlaw ug gabi. Kada adlaw siya nga mag-ampo para sa tanan nato mga kaigsuonan bisan asa nga dapit sa kalibutan. Even though missionary and all people of God many discouraged and no hope. Bisan ang mga misyonaryo sa Ginoo ang iyang mga katawhan daghan gid kaayo ang mga nasubo, naluya, naguol. So I am praying very strongly to encourage and change the all kind of condition of the pandemic and disaster around the world. Og hangtod karon nagpadayon si Pastor sa pag-ampo nga mausog gyud ang atong sitwasyon labi na gyud ani nga pandemic sa tibuok kalibutan. So because I believe our God is the Almighty God, He can change, He can help, He can encourage all of the missionary and His peoples. Tungod kay kita nagtuo nga ang atong Dios labing gamhanan nga Dios ug makahimo siya sa pag-usog ug sa pagdasig sa atong mga kaigsuonan bisan asa nga dapit sa kalibutan pinaagi sa atong pag-ampo. Yesterday I received a message from Manila. There is the very super typhoon and heavy rainfall down. O kagahapon nakadawat si Pastor og mensahe gikan sa Manila nga naay bagyo dito o kusog kaayo ang bagyo. Last time they had a very big disaster. They flood until on the roofs. They flood all of the house covered by waters. Atong niagi nga
mga bulan sila nakasulay pod og kanang gibahaan ang ilang balay abot sa ato. That's why yesterday flood came down and they transferred the first floor material over to the second floor. Og mo nang kagahapon sa pag-ulan tungod kay baha ilahang gibalhin ang tanan nilang mga gamit dito sa second floor sa ilang balay. This is the situation of the around the world nowadays. Og mo gyud di ang sitwasyon sa kalibutan karong mga panahon na. But spiritually, we have been saved and very freedom in Christ Jesus. Apan sa atong mga espirituhanon kita gyud nakadawat og kagawasan dira sa atong Ginoong Hesus. We read one more time Colossians chapter 3:13. Atong basahon pagbalik Galatia 3:13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a cause of for us. What did it say? Causes everyone who is hung on a tree. Apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo, tungod kanato kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Amen. Bible says, if we have trouble and suffering, we need to cry out to God, seek God first. Ang Biblia nagaingon nga kung kita makasinati og mga paglutos o mga pag-antos sa atong kinabuhi, kinahanglan gyud ato pangitaon ang atong Ginoo. We read the Bible, Psalm 50. Salmo 50. Psalm chapter 50, verse 15. Salmo 50:15. Call on me in the day of trouble. I will deliver you and you will honor me. Sangpita ako panahon sa kalisdanan ug luwason ko kamo ug daygon ninyo ako. Amen. Amen. In the trouble time, we need to call on the name of the Lord and Jesus Christ, and then He will deliver us, and then we can honor God and Jesus Christ very well. Sa panahon sa atong kalisdanan kinahanglan natong sampito ng atong labing gamahanan nga Dios, iya kitang dunggon ug iya kitang luwason gikan sa tanan natong mga kalisdanan ug ato siyang daygon. Amen. Amen. Even though we have difficult situations, we must give thanks in all matters to God and the Lord Jesus Christ, because He redeemed us from the curse of sins. Bisan og aduna kitay mga kalisdanan kinahanglan nga gyapon nga magpadayon kita sa pagpasalamat, pagdayeg sa atong Ginoo bisan pag-ampo diha kaniya tungod kay iya kitang giluwas gikan sa atong mga tunglo. Now there's many people around the world discouraged and downcast and suicide. There's so many thousands of people. O karong mga panahon na daghan sa mga tawo ang mga nagbuol, daghan sa mga tawo ang nawad-an sa ilang paglaom, gani sila nagpakamatay. Because they have no hope and visions, there is no messengers. Tungod kay wala sila'y paglaom, wala sila'y pangandoy sa ilang kinabuhi, walay mga paghatag og mensahe. After they failed business and schools, they cannot find this vision and new ways. Kung sila mawad-an na sa ilahang mga trabaho or bisan mahagkong sila sa ilang eskwela, mawad-an na dayon sila sa ilang paglaom. Because there is no messenger, no prophet, no delivery of gospel of Jesus Christ. Tungod kay wala gyud makahimo sa pagpaambit sa mensahe sa Dios alang kanila. Delivery is very important about the good news. Ang atong paghatod sa maayong balita importante kaayo. Amen. Amen. We have delivery, many young people, children, brother and sister, about the gospel of Jesus Christ. Daghan kita nga mahimo, daghan kita nga magamit sa pagpadala sa maayong balita sa atong Ginoo, sa atong mga kabatan-onon ug bisan sa atong mga kabataan. Not only worship to God Almighty, after worship service, we can practice, deliver the good news step by step, one by one. You can visit another neighbor, friend, you can deliver, and then they change, they receive the good news.
Dili lamang taman ra kita sa pagsimba ug sa pagpamati ug sa atong pagkanta, kun dili pagkahuman sa atong pagsimba mahimo nato ang pagpaambit sa atong nakatunan, sa atong nadunggan, sa atong mga silingan ug sila makabaton og kausbanan, sila mausob ang ilang mga kinabuhi. That's why Jesus came to the world and showing his example. I have come to the world to deliver the good news of village to villages. Og mo nang si Jesus, mianin siya dinhi sa kalibutan aron pagpakita nato kung unsay angay natong buhaton ang pag-adto niya sa bisan asang mga lugar ug iyang pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Okay, if you realize some message, do not delay to deliver the good news to other people. O kung natandog ang atong kasing-kasing pinaagi ani nga mensahe, dili na ta maglangan sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo sa ubang tawo kay nagpaabot sila. Amen. Amen. And then we can sharing the good news about God and Jesus Christ. Ug makahimo kita sa pagpaambit sa maayong balita. So we're living with the Holy Spirit. Kita nagkinabuhi uban sa balaang espiritu. The Spirit has been sent to the grace of the crosses. Ang balang espiritu gipadala siya diri pinaagi sa grasya nga naa didto sa cross. The Bible says, Titus chapter 3, 5 to 7. Ato abrihan atong Biblia Tito 3. Dito. Sige mga bata paminaw ha. Tito 3 5 hangtod 7. Jesus saved us not because of righteousness, Giluwas kita niya but because kini of dili His tungod mercy, sa bisan He unsang saved maayo us. nga atong nabuhat, kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Giluwas kita niya pinaagi sa paghugas kanato aron kita matawo pag-usab ug makabaton og bag-ong kinabuhi diha sa Espiritu Santo. Kay madagayao ipupo sa Dios ang Espiritu Santo dinhi kanato pinaagi kang Hesukristo nga atong manluluwas. Pinaagi sa iyang grasya, isipon kitang matarong sa Dios aron makapanag-iya kita sa kinabuhin walay katapusan nga atong gipaabot. Amen. Amen. Jesus saved us not because of righteousness things we had done, but because of His mercies. Kita giluwas kita sa atong Ginoo dili tungod sa atong mga maayong mga nabuhat kundi dili tungod sa iyang kaluoy. Jesus wants washing our dirty things inside, outside. Si Jesus gusto gyud kaayo siya nga hugasan ang atong mga hugaw dinhi sa sulod man or sa gawas. So we can washing our inside, outside through hear the voice of God and through worship service. Makahimo kita sa paghinlo sa atong mga kaugalingon sa sulod man o sa gawas pinaagi sa pagpamati nato sa pulong sa Ginoo sa atong pagsimba. So every people, even though young people, children can washing their clothes very well. Ang tanang mga tawo makahimo gyud sila sa paglaba sa ilang mga sanina bisan ang mga batan-on, mga bata makahimo sa paglaba. Likewise, as a Christians, we must cleansing our inside, washing blood of Jesus Christ. Ug sama naisip mga Kristohanon kinahanglan pud natong himluan labhan ang atong mga kaugalingon pinaagi sa dugo ni Jesus. Amen. Amen. So we have been justified by the grace of Jesus Christ. Kita nahimo na gyung matarong tungod sa grasya ni Jesucristo. The grace of Jesus Christ is very important. We have not done crucified ourselves. Ang grasya ni Jesus importante kay sa atong kinabuhi kay dili nato mahimo nga ilansang ang atong kaugalingon. But because of Jesus crucified on the cross 2,000 years ago, He was cleansing our old sins, everything. Apan si Jesus iyag yung gilansang ang iyang kaugalingon 2,000 katuig na ang milabay ug mao nang kita makahimo sa paghinlo sa atong mga kahugawan ug sa atong mga kasalanan. This is the wonderful promise of God through Holy Bibles. Kini usa gyud sa mga maanindot kaayo nga saad sa atong Ginoo naa gyud ni sa Biblia. That's why we must study what the Bible tell us for understanding very well. Og mao nang kinahanglan gyud kaayo nato ang pagsabot sa Biblia kung unsa ang giingon sa Ginoo dinhi kanato. After understanding Bible, we can serving God very well. Pagkahuman nato masabtan pag-ayo kung unsa ang nasa Biblia makahimo kita sa pag-alagad sa Ginoo pag-ayo. We can understanding Bible very well through Holy Spirit, counselor of God.
Makahimo kita sa pagsabot unsay naa sa Biblia pinaagi sa balaang espiritu maong magtatabang nga gikan sa Dios. Holy Spirit is our very wonderful counselor. Ang balaang espiritu mo gini siya usa sa atong kaayo nga magtatabang. He wants to teaching and guide and help all of us. Gusto siya nga magtabang nato, magtudlo nato, siya ganahan nga maggiya sa matag usa nato. That's why we must accept, welcome Holy Spirit in our life, in our churches. Busa kinahanglan kaayo nato ang pagdawat sa balaang espiritu, pagpaambit sa balaang espiritu diri sa atong simbahan. Even though we welcome Him, Holy Spirit, He don't want any payment. Bisan tudog atong i-welcome or atong ambito ng balang espiritu dili gyud siya kinahanglan og bisag unsang bayad. Holy Spirit wants to counsel all of the Christians with the peace. Ganahan ang balang espiritu nga tabangan ang matag Kristohanon libre, walay bayad. John chapter 14 verse 16. Juan 14:16. Juan 14:16. Okay, we'll read it together. Atong basahon. Jesus Pangayo is, ako I sa will ask amahan the ug Father, hatagan kamuliyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Jesus asked to the Father, and then another counselor, Holy Spirit, came to us to help you and I and be with us forever. Si Jesus mangayo siya og sa amahan ug usa ka magtatabang nga mag-uban nato hangtod sa kahangturan. The Holy Spirit counselor will never depart from you and I. Ang balang espiritu nga ang atong magtatabang dili gyud mo biya nato. But many people do not recognize, do not using and do not accompany with the Holy Spirit because of the lacking knowledge of God. Apan dagan sa mga tawang wala kahibalo, wala sila kahibalo unsa nila pag-uban sa balang espiritu tungod kay wala man sila masayod kabayon sa pulong sa Ginoo. Okay, John, another Bible says, John chapter 16. Juan 16. Juan 16. John chapter 16 verse 8 to 11. Juan 16, 8 hangtod 11. 8 to 11 we read it Atong together. basahon. When he comes, Kanya he inig will abot from niya the world iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang sala o sa pagkamatarong o sa silot. Pailhon sila sa ilang sala kay wala man sila motuo kanako. O pailhon sila unsay matarong kay moadto man ako sa amahan o dili na kamo makakita kanako. Unya pailhon sila sa silot kay ang nagmando niining kalibutan gisilutan naman. Amen. When the Holy Spirit come upon you, He'll prove the world to be wrong about the sin and the righteousness. We can realize it through Holy Spirit. Ug sa pagkunsad na unya sa balang espiritu sa atong kinabuhi ang ipaila diri kanato ang sala ug ang pagkamatarong. Because the Holy Spirit is the very holy one of God, and then He wants to shining in us, show our transgression and sins very clearly. Tungod kay ang balang espiritu balaan gyud gagikan sa Ginoo ganahan siya nga ipakita dinhi kanatong atong mga sala. That's why when the Holy Spirit come upon the people, we can see our long desire, long sins. Usa sa ato sa pagkunsad sa balang espiritu, pag-abot sa balang espiritu sa atong kinabuhi makakita kita pag-ayo sa atong mga sala. After that, people can repent for remove the all long things, evil desire. Ug human ana ang tawo makahimog gyud sa paghinulsol aron pagwagtang sa ilang mga kasalanan. But spiritual blind who do not believe Jesus Christ, they cannot understanding about sin and transgression in their hearts. Apan ang mga tawo nga espirituhanong mga buta, dili sila makasabot, dili sila makaila kang Hesus, ug dili sila makahimo sa pagkakita sa ilang mga sala. So, which means the Holy Spirit come upon the people,
will open our spiritual eyes to distinguish very well. Kini nagpasabot nga mukunsad gyud ang balang espiritu sa tawo, iyang abrihan ang atong mga espirituhanong mga mata ug baka kita ta sa atong mga kasalanan. So I'll give you examples. There is some dangerous vipers snake walking there. Pag usa ka pananglitan na kuno usa ka halas nga naglihok-lihok diha. Even though there's viper snake walking, blind people cannot see, cannot kill, cannot remove us. Og bisan dira nya napoy tawo nga buta, wala gyud siya kabalo nga naay halas. But you and I can see and kill and remove throughout. Pero ang matagusan nato makahimo kita sa pagkakita ato kining mapatay ug ato ning ilabay. Likewise, spiritually, we have many kind of transgression, evil desire and sins in our thinking and mind. But spiritual blind cannot see that ones. Ug sama na sa espirituhanong bahin daghan gyud kayo tang mga kasalanan, daghan tang mga kabagyasan, daghan tang mga kahugawan, pero ang tawo nga espirituhanong buta dili makakita. That's why they are live very trouble in the heart every day and night. Ug nang sa ilang pagkinabuhi adlaw ug gabi daghan gyud silang mga problema na sila nagkalisod. Because they cannot kill, they cannot remove outside. Tungod kay dili man sila makahimo sa pagpatay ug dili nila mahimo nga malabay. When the Holy Spirit come upon the people, Almighty God opened their spiritual mind to see very clearly, and the people want to remove evil desire and the transgression. Since from their heart, they will be a very purified Christians. Busa sa pag-abot sa balang espiritu, abrihan gyud niya ang atong mga espirituhanong mga mata. Makita nato ang atong mga kasalanan, atong mga kahugawan ug banang mahimo nato nga mapatay ato ning tangtangon ug ato ning ilabay o kita mahimong mga putli nga mga Kristohanon. And verse 9 about the sin, because the people do not believe in Jesus Christ. Ug atong basahon sa Juan 16 bersikulo 9, pailhon sila sa ilang sala kay wala man sila motuo kanako. Do not believe in Jesus Christ is the very greatest sin in God Almighty. Ang dili nato pagtuo kang Hesukristo mo gyud ang dako nga sala sa atong labing gamhanan nga Dios. But many people do not understanding about that is the sins. Apan daghan sa mga tawo wala sila kasabot nga sala di ay na. When I evangelisms, I say to the people, but they say to me, I have no sin, no problems. Sa kaniadto si pastor sa dirang magsangyaw siya sa maayong balita kabahin sa Ginoo, ingnon ra siya sa mga tawo nga wala koy problema kay wala koy sala. And then we can explain to the Bible. Bible says, if you do not believe in Jesus Christ, that is the sin. Usa kinahanglan nga ato silang pasabton pinagi sa Biblia kay nag-ingon dinhi nga kun dili kita motuo kang Hesus kana sala. You can remove the sin through believing in Jesus Christ like now. Makahimo kita sa pagtangtang sa atong sala pinagi sa atong pagtuo kang Hesus karon. And then you can save the sinner just like that times. Makahimo kita sa pagluwas sa usa ka makasasala ana nga higayon. Amen. When you visit some house to house, you can ask to the people, do you believe in Jesus Christ? Og sa atong pagbisita sa matag balay makahimo kita sa pagpangutana sa mga tawo nga nagtuo ba mo kang Hesus? And then from that time, you can deliver the good news step by step. Og ana nga oras ana nga higayon makahimo kita sa pagpaambit sa pulong sa Ginoo sa hinay-hinay. That's why as a Christian, you must learn. How can we explain about Jesus Christ? How can we salvation of the people from the sins? Busa isip mga sumusunod sa Ginoo kinahanglan gyud natong mailhan pag-ayo kinsa sa Hesus aron kita usab magamit nga atong luwason ng uban gikan sa ilang mga kasalanan. Many people around the world live in the sin, but they do not recognize about the death ones. Kay daghan sa mga tawo nagkinabuhi diha sa sala pero wala sila kabalo nga naa day sila ana. Because they are the spiritual blind. Tungod kay sila mga espirituhanong mga buta. So we can help them to save themselves. Busa makahimo kita sa pagtabang nila nga maluwas nila ang ilang kaugalingon. Amen. Amen. Almighty God wants to
help you and I and make a very good missionaries. Ang atong labing gamahanan nga Dios gusto gyud kayo sa pagtabang nato ganahan siya nga gamiton ta niya. So I am not very strong, sir. But if you follow and message this one, you will be a very strong missionary more than me, sir. Sa mga si pastor ningon siya nga dili gyud siya kusgan pero kung atong tuohan ning pulong sa Ginoo ato ning dawaton mahimotang mas kusgan pa kaysa niya. Young people, every brother and sister, do not worry about it, do not discourage it. Matagusan nato atong mga kaigsunan, mga kabatan-onan, dili kita angay mabalakog, dili kita angay nga mag-uol. We must holding a promise of God and Jesus Christ. Kinahanglan natong hawiran ang saad sa atong Ginoo, sa atong labing gamahanan nga Dios. God promised to you and I'll be with you to the end of the earth. Tungod kay ang atong Dios nagsaad sa matagusan nato, ako maguban nimo hantod sa katapusan sa kalibutan. Amen. That's why we don't need fear of the world and any kind of situations. Basta dili na kita angay nga mahadlok bisan unsa pay mahitabo ani nga kalibutan na. Make your mind very widely in Christ Jesus. Atong lapdon pag-ayo ang atong panghunahuna dira kang Jesus. Because our Jesus Christ covered all around the world, not only in the Philippines. Tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo iya gyud kining gitapunan ang tibuok kalibutan dili lamang kay ang Pilipinas ra. That's why we can go there, but also around the world, Africa, China, Vietnam, and Pakistan, everywhere. Usa pwede gihapon kita nga makaadto bisan asa nga dapit bisan asa nga nasod. This is the mission, our mission in Christ Jesus. Mao gyud niya ang atong misyon dira kang Jesus. Have a mission in Christ Jesus. You will be a very wonderful witness of Jesus Christ. Magbuhat kita sa atong mga misyon uban kang Jesus ug kita mahimo gyud nga iyang galamiton. Righteousness life starting by the cross of Jesus Christ. Tungod kay ang kinabuhi sa pagkamatarong nagsugod gyud sa iyang cross. We'll read it one more time, Galatians chapter 2:20. Atong basahon Galacia 2:20. We'll read it together, let it goes. Atong basahon dungan tang tanan. I have been crucified with Christ. I no longer live. Christ lives in me, the life which I now live in the body. I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Atong basahon gilansang ako uban kang Kristo dito sa krus. Busa dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo na nga ania kanako. O kining kinabuhi ko karon akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Amen. Amen. This is the very powerful message. Jesus Christ lives in you and I. Kini usag yun sa gamahanan kaayo nga mga mensahe sa atong Dios nga siya nagpuyo diha kanimo ug kanako. So we are not alone. Ug wala kita nag-inosara. We have a company, our Lord Jesus Christ, and we have a wonderful counselor, helper, Holy Spirit. Aduna kitay kauban, natay kuyog ang atong Ginoong Hesus ug natay magtatabang ang iyang balaang espiritu. And then we can do everything like Apostle Paul says. Ug makahimo kita sa tanang butang sama sa giingon ni Apostoles Pablo. Everybody say after me, I can do everything I can do everything through Jesus Christ. through Jesus Christ. Amen. Amen. If our lives are centered on the cross, our every need in life will be satisfied. Kung ang atong kinabuhi na sentro diba sa cross ni Jesus, ang tanan nga atong gikinahanglan sa atong kinabuhi na atay katagbawan. Because our God will provide what we need, everything says. Tungod kay ang atong Dios mo'y maghatag bisan unsang atong gikinahanglan. Bible says, our God will meet all your need according to His glorious riches in Christ Jesus. Sumala sa gingon sa Biblia, ang atong labing gamahanan nga Dios maoy maghatag sa tanan atong gikinahanglan sumala sa tanan nga naa sa iyang gingharian uban kang Jesus. Amen. Amen. Now we have a very wonderful vision about the new main church buildings. O karon aduna gyud kitay bag-o kaayo nga plano sa atong kinabuhi mao ang atong pagtukod sa atong simbahan. Amen.
pray for the building construction. Some church members helpful and supporting and providers all things. Atong iampog yun ang pagtukod nato sa atong simbahan. Ang matag usa nato na atay matanom sa atong simbahan, natay mahatag sa atong simbahan, atong i-offer sa atong Ginoo sa atong mahatag. Already all of you confess I can do everything. Kung natapos na gyud nga ang matag usa nato nakasulti na tanga makahimo ta sa tanang butang. Pastor Ricardo's devotions, 10 pieces coconut to building construction. Pareha nga si Pastor Ricardo naghatag gyud siya og pulo ka punuan sa lubi para sa kahoy nga atong gamiton para pagtukod sa atong simbahan. Amen. Amen. We can do something step by step, little by little. Ug sama na makahimo kita sa hinay-hinay. Amen. Amen. We pray. Father God, we thank you so much for the ultimate concern. We want to change our thinking from the small to wide in Christ Jesus. Please help all our brothers and sisters, young people, children, make a very strong mind to become a very useful, wonderful Christianity to change all Bulons and all around the Philippines. In the name of Jesus Christ, we pray. Say Amen. Amen. Praise God. Yes. Alioktindo, Alaigong Kao Dios. Our God is still alive and working here. Amen. We can just obey and follow our God and Jesus Christ by faith. Make a strong faith. Amen. Niyang kinabuhi ko, Amen. ihalal ko kinihalimo. Wala'y lain na ikapalos ko sa kadako sa paghigugma mo. Oh Diyos, di ako magahala sa imong tiilan nagpaubos. Wala'y lain na simbahon ko, kundi ikaw lamang gayon. Dalaykon ka, O Diyos, dalaykon ka. Ang pagsimba alang kanimo lang. Dalaykon ka, O Diyos, dalaykon ka. Di kinabuhi ko alagaran ka. Gikan sa kangitan, gidanagan mo ako. Gikan sa kasalanan, ipasaylo mo ako. Gikan sa kamatayon, gibanhaw mo ako. Aron sa pag-alagad kanimo, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba alang kanimo lang. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi ko alagaran ka. Alaygong ka. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka.
vision and hope in the Lord Jesus Christ. Make our mind widely from the small ones. We must pray with repentance and thanks, Lord, 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 Lord. All our fathers, you are the Almighty God, can change. You are the creation of the world. Where we created it, our old self, we want to be crucified with the Christ Jesus to change our mind, thinking, our even desire, crucified. Oh, Jesus, touch my brother and sister, young people, children, everybody's gonna come. Oh, we have not done more than well in the church, in the house, in the villages. Oh, have mercy on me, have mercy on all of us. Oh, Jesus, hallelujah. My brothers, come upon the whole people of God now. Now is cover all these areas, bound of blood and oh, the Cross Island, the Philippine, oh, we have a pandemic, COVID-19, we can overcome the whole kind of situation by the blood of Jesus Christ. We speak in the blood of Jesus Christ. Jesus shed his blood on the cross to be cleansed, to be changed. Oh, Jesus changed the whole condition. Through his death, the old is gone. All the old matters crucified. With him, Jesus Christ, we'll become a new creation in Christ Jesus. We have a new mind in Christ Jesus. We want to crucify our old self, old mind, old thinking, everything. We need to open our spiritual eyes, spiritual mind. Oh, hallelujah. To live a holy life in Christ Jesus. We are washing our soul inside, outside by the blood of Jesus Christ, shedding his blood on the cross. Have mercy on all of us. Have mercy on me, Lord. Oh, I have not done your will very well. Oh, please change my heart by the power of God. Oh, Jesus, God. Oh, help my brother and sister, young people, conversions, full of the Holy Spirit. Oh, speak in your tongues, prophesy, deliver the good news to people, step by step, little by little. We will practice oh, from now on. Oh, Jesus, thank you, Lord. Thank you so much. Everything. We praise in Jesus' mighty name. Say Amen. Praise God. We can make a victory in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have the victory. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Demons will have to flee. When we stand on the name of Jesus, tell me who can stand before us. When we stand on the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee.
us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Amen. Praise the Lord. Father God, we thank you so much for everything. This afternoon, Lord Church worship service. We bring the offering, tithes offering, thank you offering, mission offering to God Almighty. The fruit, all of them. Blessing 30 times, 6 times, 100 times, according to the holy promise of God. Protection all of gathering peoples, your homes, children, business, school, everything. Protection from the all kind of sickness, virus, and disaster, every troubles. Provide wonderful food and drink, wearings, even the financial, abundantly provide until Jesus' second coming. Now may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God, fellowship of the Holy Spirit be with everyone forever. Jesus' mighty name we pray. Say Amen. Praise God. Greeting each other. Have a great vision in the Lord.